Meron na naman pong nagpaparamdam sa NAIA kung saan meron na naman tayong naririnig na tanimbala. Mag-ingat po sa mga gumagamit sa NAIA at ang pagkawala ng ilang minuto ng power outage or ng kuryente sa ilang mga paliparan sa Pilipinas at ang pagka-aresto sa former president na si Duterte at meron na pong warrant of arrest si Senator Bato. So, alamin pa po natin ang iba pong mga detalye sa mga balita. Last call na, pakibuksan na lang. Bala, saan dito bala? Wala naman. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Abala. Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Teka lang. Ano pa? Ano? I-report ko kayo. That's too Ginawa much nyo. po. Mami po. O baka ito. Pangan mo ko sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Baka kalating entron ko yan. So hindi nga po kami. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Tanimbala na naman yan. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo magbasyo. Ngayong chinek, ano na? Kapan ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to Cebu Pacific Flight where we make moments happen with you. This is 53744. Pinagpa... Nabuhay ang isyu ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport pero agad itong naaksyonan ng Transportation Department. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Sinibak na ng Department of Transportation ang 3 security personnel ng Office of Transportation Security sa NAIA Terminal 3, kaugnay ng viral social media post na kung saan hinarang ng security personnel ang 69 na taong gulang na babae kasama ang kanyang pamilya para sa physical inspection ng bala noong March 6. Inakusahan nila ang ginang na nagdala umano ng bala sa airport. Kabigi-biginan ng Pangulo sa aming lahat na nasa gobyerno. Hindi pwedeng maghari-harian, kailangan serbisyo ang binibigay sa kababayan. We will not tolerate this sort of behavior against our citizens. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. Base sa paunang investigasyon ng DOTR, cleared na sa X-ray scanner ang senior citizen at pasakay na sana sa eroplano patungong Vietnam nang habulin pa sila ng mga security personnel para sa physical inspection dahil may nakita umano silang balang anting-anting sa kanyang luggage. Wala namang na-retrieve na bala sa grupo ng pasahero at muntikan pa silang maiwan ng flight dahil sa insidente. Dahil dito, muling lumutang ang issue ng tanimbala sa NAIA. Patuloy naman ang investigasyon dito at haharap sa administrative charges ang mga sangkot. I am calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. Samantala, hindi rin pinalampas ang Transportation Department ang insidente ng power outage sa NAIA pasado alas 7 na umaga kahapon kung saan 5 minutong nawala ng kuryente sa NAIA Terminal 1, mahigit 20 minuto naman sa Terminal 2 at 1 minuto sa Terminal 3. Ayon sa DOTR, dapat wala pang 1 minuto na ibalik na agad ang kuryente dahil may generator naman. Nakikipagtulungan na ang New NAIA Infrastructure Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines para sa long-term solution para hindi na maulit ang insidente. To connect directly to Ano na ang nangyayari sa Pinas? There's a lot of room for improvement. Wala namang perfect pero sana ma-improve na ang mga ganitong bagay. God bless.